Isang magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ito po ang channel na Aswang Stories Marathon. Ngayong araw na ito mga kaibigan ay magbabahagi na naman po tayo ng samut-saring kwento patungkol sa kababalaghan na nangyayari o nangyari dito sa ating mundo. Lahat po ng ito ay base sa tunay na karanasan. Kaya halina kayo at pakinggan ang mga nakakatakot na kwentong ito. Mapagpalang araw, Sir Alex. Ibabahagi ko lang ang kwento ng aking lolo at ng kanyang kaibigan tungkol sa aswang. Binata pa sila ng mga panahong mangyari ito. Ang pangalan ng lolo ko ay Eduardo. Nakatira sila sa paanan ng bundok kung saan dinarayo ng mga mananampalataya tuwing Semana Santa. Mahirap lamang ang buhay nila roon. Pagbubukid ang hanap buhay ng kanyang tatay at wala na silang nanay noon. Tanging ang lola na lamang ang nag-aasikaso sa kanila. Tatlo silang magkapatid, si Lolo Eduardo ang panganay. Ang bunso nila 9 na taong gulang nang mangyari ito. Habang ang lola nila na nag-aasikaso sa kanila ay nasa 70 anyos na. Isang araw, nakapagdesisyon ang tatay nila na makipagsapalaran sa syudad. Anak Eduardo, ikaw na lamang muna bahala sa mga kapatid mo. Huwag mo silang pabayaan at ang lola mo. Pero tay, para sa inyo itong gagawin ko anak. Hayaan nyo pag makahanap ako ng trabaho at magkapera. Uuwi ako agad, anak, pangako yan. Sige po tay, salamat po. Salamat din sa iyo anak. Ikaw na rin muna bahala sa mga tanim natin sa bukid ha. Kakayanin ko po tay, mag-iingat po kayo ha. Kayo rin mga anak ko, mag-iingat din kayo lagi rito. Mayroon po silang tanim sa bukid na kung ano-ano na siyang pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na pagkain. Lumipas ang mga buwan, hindi umuwi ang tatay nila. Kaya si lolo ang tumayo na nanay at tatay sa mga kapatid niya. Ang lola naman nila, kahit na matanda na at payat, hindi ito tumitigil sa pag-aalaga sa kanyang mga apo. Si Lolo Eduardo ko naman ay nagsikap hanggang sa kahit papano'y nakakaraos na rin sila sa pang-araw-araw na gastusin. Magaling din kasi dumiskarte si lolo. Kaya kahit sila na lang ay nakayanan naman po nila ang napakahirap na buhay. Pero ang lolo ko, tumigil siya sa pag-aaral. Ang mga kapatid niya na lamang ang inuna noon na nasa elementarya pa. Noong bumalik ang kanilang itay isang araw, masayang ibinalita nito na mayroon na siyang trabaho sa Davao. Mayroon din siyang dalang sapat na pera noon. Nakaluwag-luwag na kaya nakapag-aral ulit si Lolo Eduardo sa high school. Ayon na rin sa kagustuhan at pangako ng kanilang itay. Tay, akala namin hindi na kayo uuwi. Hindi mangyayari yon mga anak. Dahil mahal ko kayong lahat. Maraming salamat po tay. Mag-aral kayo ng mabuti dahil para sa inyo ito. Hayaan nyo't magsisikap ako. Salamat po tatay. Habang nakayapos ang mag-ama. Maliit na bata pa lang si Lolo Eduardo, Sir Alex. Gustong-gusto na magkaroon ng gitara at matuto sa pagtugtog, kaso hindi na ibigay nung kanyang tatay dahil sa isang kahig isang tuka lamang sila. Pero nung nagkatrabaho na, talagang nag-ipon ng pera ang tatay niya upang makabili ng gitara para kay Lolo Eduardo. So ayun na nga, sorpresa ang lahat. Bago bumalik ang tatay niya sa Davao, isinama siya nito at mga kapatid niya sa syudad. Pagkatapos ay binilhan sila ng mga gusto nila noon. Kay Lolo Eduardo ay gitara, kaya napaiyak ito sa sobrang saya. Hindi niya akalain na may tinago-tagong pera ang tatay nila. Inipon-ipon hanggang sa mabuo para sa kanya at sa mga kapatid niya. Silang tatlo, Sir Alex, binilhan ng mga gusto nila na sapat lang din naman sa budget ng kanilang tatay. Siyempre, kasama rin po ang lola. Kaya masayang-masaya silang lahat noon.
Simula nung magkaroon si Lolo ng gitara, mula sa paaralan ay agad siyang naggigitara sa kanilang tahanan. Kung walang pasok, halos maghapon hanggang gabi ang gitara niya, na ang sabi niya, ginawa niyang unan para lang matutunan. Hanggang sa ayon na nga po, naging kabisado niya ito. Naging magaling umawit at tumugtog ng gitara ang aking Lolo Eduardo. Dito nakilala ni Lolo ang isang kaklase niya na si Rohenyo. Kabaryo lamang sila. Magaling din itong maggitara ng mga kundiman. At yung pangharana sa mga kadalagahan, mayroon din po siyang sariling gitara kung kaya magkasama sila lagi pag maggitara. Isang araw, sumama si Rohenyo sa bahay nila Lolo at doon naggitara silang dalawa habang kumakanta. Magiliw naman na nakikinig ang lola ni Lolo noon habang naghahanda rin ng kamoteng kahoy na may gata para sa kanilang merienda. Lumapit siya at sabi niya ang ganda umanong pakinggan ng boses nila Lolo. Magaling magitara. Kaya naalala niya raw ang kanyang yumaong asawa dahil magaling din po yun kumanta at mag-play ng gitara. Sabi niya, itong apo ko nakikita ko araw-araw sige siya gitara. Ikaw, paano mo natutunan maggitara? Tanong niya sa kaibigan ni Lolo. Bale, mahilig po kasi ang tatay ko sa gitara. Natuto lang po ako sa kanya, Lola. Ah, kagaling mo naman kung ganon. May kasintahan ka na ba? Tingin ko kasi sa mga tulad ninyo na magaling sa ganyang talento, hindi mahihirapan sa panliligaw sa isang dalaga. Yung asawa ko noon, sinagot ko agad yun kasi maganda siya maggitara at umawit. Ganun po ba, Lola? Gitara lang po talaga dahilan? Ah, hindi naman. Mabait ang asawa ko at mapagmahal. Yun talaga ang nagpatibok ng aking puso. Bonus na lang yung maganda siya maggitara at umawit. Kayo ba, may mga kasintahan na? Ah, wala pa po sa ngayon, Lola, kasi aral muna bago magnobya-nobya. Di ba, Tol? Opo, La. Mabuti naman kung ganon. O sige na, kumain na kayo ng merienda. Masarap yan, may gata. Sige po, Lola. Kain na rin po kayo. Agad na silang nagmerienda kasama ang mga kapatid ni Lolo Eduardo. Sa lugar nila Lolo Sir Alex, mayroong bukal na pinagkukunan nila ng tubig malayo mula sa kanilang bahay. Kulang-kulang nasa mga kalahating oras din kung mabagal ang iyong lakad. Isang hapon, naubusan sila ng tubig. 5:00 pasado na. Dali-daling pumunta si Lolo sa bukal. Habang nagsasandok ng tubig, maya-maya ay may dumaan na isang magandang dalaga na parang kasing edad niya lang na mayroong dalang basket. Hindi niya napansin si Lolo kaya dali-dali naman siyang nagtago sa mga halamanan upang hindi siya makita nung magandang dilag. Nagtaka rin kasi ang aking lolo noon kung bakit may babaeng magandang napadpad sa lugar na yon. Saan kaya siya pupunta? Di kaya naligaw to? Ah, baka may hinahanap lang. Pero hindi ko kilala ang babaeng yan ah. Taga saan kaya siya? At isa pa wala naman bahay dito ah. Ah, alam ko na. Susundan ko na lang. Ang ganda niya. Magiliw na wika ni Lolo. Ayon sa kanya, palingon-lingon daw ang babae sa paligid na para bang naninibago sa lugar. Pasimple itong sinundan ng lolo ko, Sir Alex. Dahil nagandahan talaga siya at parang nagkagusto daw siya bigla sa babae na yon. At dahil mayayabong at mahahaba ang talahib sa parte na yon, sinundan niya ang babae nang hindi nagpapahalata. Iniwan niya muna ang kanyang galon sa mga damuhan at payuko siyang nagtatago sa mga puno at mga halamanan. Dumidilim na talaga ng mga oras na yon, Sir Alex. Dinala siya ng babae dahil sa kakasunod niya dito sa isang maliit na kubo na mayroong silong. Ang silong ay hindi basta-basta. Sobrang taas na pwedeng tatayo ang 2 tao.
Basta nagmukha raw itong treehouse ayon kay Lolo. Akala niya may mga kasama sa bahay. Pero nang pinagmamasdan niya sa malayo ay nag-iisa lang pala ito. Balak niya sanang lapitan para makipagkaibigan kaso magsasaing pa siya sa bahay nila. Kaya sa susunod na araw na lang daw o hindi kaya'y bukas. Nagmamadali na siyang bumalik at umuwi sa bahay nila. Masayang masaya siya kasi nararamdaman niyang umiibig na ang kanyang puso. O ba't ngayon ka lang apo? Madilim na. La, ang saya-saya ko. O bakit naman? Kasi po Lola, may nakita akong babae sa bukal. Sinong babae? Hindi ko nga po kilala eh. Palihim ko po siyang sinundan. Meron po pala silang bahay sa gitna ng gubat. Pero parang nag-iisa lang po siya roon Lola. Sa gubat? Nag-iisa? Parang ngayon ko lang nalaman na may nakatira na pala dyan sa gubat. Walang katao-tao ang lugar na yan. Sa tingin ko bagong lipat lang po siya. O sila, baka may kasama pa siya, hindi ko lang nakita. Okay na yun kasi kahit papano, di ba, may bahay na malapit sa bukal. Hay, apo, kilala kita. Maganda ba, apo? Opo, Lola. Pero mag-iingat ka, apo ko. Hindi mo pa kilala ang babaeng iyan. Walang babae ang kayang manirahan sa gitna ng gubat na mag-isa. Ang payo ko sa iyo'y kilalanin mo muna. Tignan mo kung may kasama siya o wala. Kapag nag-iisa lang siya sa kanyang bahay, layuan mo na agad. Pero bakit po Lola? Sa mundong ito, apo, maraming bagay na hindi maipaliwanag. May mga engkanto, ligaw na kaluluwa at kung ano-ano pa na baka ang babaeng yan ay hindi pangkaraniwan. Baka engkanto. Pag nalinlang ka at naakit, pwede kang mapahamak. Ganun po ba yun, Lola? Oo. Kaya mag-iingat ka dahil ang bundok na ito ay maraming bagay na hindi maipaliwanag. Kaya tuwing Semana Santa nakikita mo naman. Maraming dumadaan dyan ng mga mananampalataya. Oo nga po Lola, napansin ko po yun. Basta yun lang ang payo ko sa iyo, apo. Kilalanin mo muna at mag-iingat ka. Seryosong wika ng kanyang lola. Ang ginawa naman ng aking lolo Sir Alex, kinausap niya ang kanyang kaibigan na kung maaari ay samahan siya sa bahay ng babae na nakita niya sa bukal upang haranahan daw nilang dalawa. Nagulat naman ang kanyang kaibigan kasi nga hindi pa nakikilala ay gusto na kaagad umakyat ng ligaw. Ganon pa man dahil sa mabuti silang magkaibigan. Pumayag si Rogelio at kinabukasan ng 6:00 ng gabi matapos makapaghapunan. Agad nilang tinungo ang bahay ng babae. Sa bukal pa lamang Sir Alex, alanganin na ang kaibigan ni Lolo na tumuloy. Pero pinilit talaga siya ng aking lolo dahil malapit na lang naman daw yung bahay ng babae mula sa bukal na pinagkukuhanan nila ng tubig. Parang malayo pa kasi. Hindi, dyan na lang sa unahan, sa may gubat. Sige na, tara, dalian na natin. Sagot ng kanyang kaibigan. Nagmamadali na sila, ayon kay Lolo. Habang naglalakad sila sa kakahuyan, ay parang may nakamasid sa kanila. Kaya yung kasama niya ay kabado na rin talaga ng mga sandali na yon. Hanggang sa marating nila ang bahay ng babae, ngunit biglang umatras ang kaibigan ni Lolo na si Rogelio. Ang sabi nito, "Tara na tol, huwag na tayong tumuloy." "Bakit? Basta tara na, balik na tayo." Sabay hila niya sa kamay ni Lolo. Ngunit nagmatigas ang lolo ko. "Bakit nga? Tignan mo. Ano yan? Lana ito. O anong meron? Ba't bumubula yan?" "Bumubula ito kapag may hindi tao sa paligid."
Ano bang ibig mong sabihin? Umuwi na tayo, tol. Tara na. Hindi tao ang nandyan. Di ako maniniwala sa'yo. Nandito na tayo eh. Sige na. Hindi, ikaw na lang. Bahala ka sa buhay mo. Alis na ako. Sabay alis ng kaibigan ni Lolo. Si Lolo naman, Sir Alex, hindi siya nakinig. Nagpatuloy siya sa kanyang layunin hanggang sa sinimulanan niya ang panghaharana. Nakita niyang gumalaw ng konti ang bintana pero hindi pa bukas kundi pasara. Nasa pakiwari ni Lolo, kanina pa umanong nakabukas ng bahagya ang bintana at parang may nanunood lang sa kanila. Ngunit natapos na lang si Lolo sa kanyang pagharana ay tila ba walang interes ang babaeng kanyang hinaranahan kasi hindi man lang nagbukas ng bintana, sa halip sinarado ito. Naghintay pa siya ng ilang minuto sa pag-aakalang pagbubuksan din siya ng babae. Ngunit bigla na lang pinatay ang lampara sa loob ng bahay kaya nagdesisyon si Lolo na umuwi na lamang. Malaki at maliwanag ang buwan ng gabi na yon. Kaya kahit papano ay medyo aninag niya ang kanyang dinadaanan. Habang naglalakad, maya-maya lang ay may napansin siyang malaking anino ng ibon na dumaan. Nakita niya at napansin sa mga dahon ng saging at lupa. Napakalaking ibon naman noon, sabi niya. Kasi dumilim talaga pagkadaan nito sa kanyang tapat. Ganun pa may diretso lang si Lolo. Nagmamadali pero kinakabahan na rin siya. Dahil may naririnig na siyang mahinang boses o yung parang nasa malayo. Nakaboses ng bruha na lumilipad. Nang mga sandali na yun ay lakad-takbo na ang kanyang ginawa. Hanggang sa bigla na lang siyang may naapakan na nagsanhi ng pagkawasak. Nawasak yung inapakan niya. Pagtingin niya rito, Sir Alex, ang gitara pala ng kanyang kaibigan na si Rogelio. Dooy kinutuban na siya ng masama sapagkat may bahid po ito ng dugo pero wala ang kaibigan niyang si Rogelio. Tumakbo na si Lolo at sa di kalayo ay nakita niya ang katawan ng kaibigan na wala na pong buhay. Nakasalampak sa ilalim ng mga puno ng saging. Ginising niya sa pag-aakalay na himatay lang o natulog. Ngunit wala nang pang-itaas na damit. At pagpatihaya niya, wakwak na pala ang dibdib at siya nito na parabang bagong-bago pa lang nilapa sapagkat mainit pa ang katawan. Bigla siyang nakaramdam ng pangingilabot ng mga sandali na yon. Nasa isip ni Lolo, siya na ang isusunod kaya tumakbo na siya ng malakas at walang tigil, tuloy-tuloy. Buong puwersa na, buong bilis ibinigay niya. Ilang sandali pa, nakikita na niya na may humahabol sa kanya sa ibabaw. Isang malaking nilalang na mayroong malawak na pakpak. Mabuti na lang mabilis si Lolo tumakbo. Sapagkat wala nang isang dipa. Madadagit na daw siya ng nasa likod niyang nilalang. Pero bago mangyari yun ay nakapasok pa siya sa loob ng kanilang bahay at naisara ang pinto. Kaya nabangga ang manananggal sa pintuan ng bahay nila. Pagkabangga nito, nakakakilabot na huni o angil ang narinig nila mula sa manananggal na nasa pintuan nila. Pilit daw nitong tinutulak ang pintuan, binubuksan, gustong makapasok. At dahil yari lang sa pinagdikit-dikit na kawayan ang pintuan, ay kitang-kita ni Lolo ang mukha nito na sobrang nakakatakot. Pero ayon sa kanya, kahit pula umano ang mata nito, parang kamukha raw sir nung babaeng nakita niya sa bukal. Hindi ito nakapasok sa loob ng bahay nila kasi nga
agad na naisarado ni Lolo at nailak ang pintuan. Kaya tinusok-tusok niya hanggang sa lumipad. Nagpaikot-ikot lang ang manananggal sa bahay nila, naghahanap ng butas para makapasok. Kaso wala siyang makita kaya hindi nagtagal ay umalis din ito. Takot na takot si Lolo at mga kapatid niya, Sir Alex, maging ang lola nila. Dahil unang beses po sa buhay nila na makaranas na inaswang at nakita pa talaga nila ang manananggal. Gusto niyang balikan ang kaibigan nun sa labas pero pinigilan si Lolo ng lola niya kasi nga siya ang isusunod kong gagawin niya yon at isa pa. Patay na ang kaibigan niya. Pinayuhan siyang bukas na lang at magpatulong sa mga tao. Tama ka nga po, Lola. Hindi tao ang babae na yon. Siya yung manananggal. Mukhang siya talaga po yun. Hindi ko naman po kasi alam, Lola eh. Wala kang kasalanan, Apo. Kaya huwag kang umiyak. Ihanda mo ang sarili mo. Kasi alam ko hindi ka natitigilan ng manananggal na yon. Dahil hinaranahan mo. Anong gagawin ko po, Lola? Sundin mo ang utos ko, Apo. Opo, Lola. Gagawin ko po. Kinabukasan pa nakuha ang katawan ng kaibigan niya, Sir Alex. Hindi makapaniwala ang mga tao sa nangyari. Hindi nga pinaniwalaan si Lolo sa mga salaysay niya. Sa halip, pinagdudahan pa. Hindi niya rin maturo yung babae kasi nga hindi naman siya sigurado kung yun ba talaga ang manananggal na humabol sa kanya. Pero dahil may nakakita rin ng mga residente na mayroon talagang gumagalang na manananggal sa baryo, ay pinaiingat na lamang ang mga tao. Ako nga pala si Diana. Karanasan po ito ng aking lolo at ng nakakatandang kapatid niya noong mga panahong binata pa lang sila. Sila sina Lolo Victorino at kapatid niyang si Lolo Ponciano. Nangyari ang karanasan nilang ito sa lugar ng North Cotabato. Simple lang ang pamumuhay nila roon. Pagsasaka, may mga tanim na gulay, saging at kung ano-ano pa. Kahit payak lang ang pamumuhay, dahil sa masipag sila, hindi sila nakakaranas ng gutom. Uso pa ng mga panahon na yon ang barter. Depende na lang yun kung magkakasundo kayo sa inyong ipapabarter. Lahat ng magbubukid, bumababa sa patag sa araw ng tabo para ibenta ang kanilang mga produkto. Kwento ng aking lolo. Sobrang layo ng nilalakad nila. May kabayo sila pero hindi pwedeng sakyan dahil para lang sa mga produktong dala nila tuwing bababa. Tapos yung kabayo nila bansot, hindi pwedeng sakyan ng 2 tao. Hindi pa uso ang motor ng mga panahon na yon sa kanilang lugar. Lakad lang talaga at ilang sapat bundok ang tinatawid nila lolo bago marating ang patag. Ang dinadaanan nila kagubatan at mga damong lagpas tao ang haba. Si Lolo Victorino naman at kapatid niya, kapag nakaani at makabenta sila ng kanilang mga produkto sa tabo, masayang-masaya ang nakakatandang kapatid ni Lolo na si Ponciano dahil mahilig po siya sa sabong. Kapag kasi araw ng tabo ay merong sugal gaya ng sabong at yung baraha. Kapag nakikipagsugal na si Lolo Ponciano, ang lolo ko na si Victorino ay naiinip kakahintay. May mga pagkakataon na ginagabi talaga sila dahil lamang sa sugala ni Lolo Ponciano. Buti raw sana kung panalo lagi. Kaso, kalimitan uuwing luhaan. Pero, nakabudget na raw yung pera nila na pangsugal. Ayon sa aking lolo Sir Alex, tuwing araw ng tabo, 3:00 pa lang ng madaling araw ay umaalis na sila. Minsan 2:00 pa nga upang hindi sila matanghalian. Sa kanilang pag-alis, hindi sila mawala ng itak at dibombang baril na pang-ibon.
Dahil sa gubat, klase-klaseng hayop ang makikita, karamihan usa, at yung mga ligaw na manok. At kung suswertihin naman sila ayon kay Lolo Victorino, minsan sa pag-uwi nila ay may huli sila na usa, minsan baboy ramo, minsan naman ahas na makamandag ang makakasalubong nila sa daan. Kung hindi ka taga-bundok at hindi sanay sa mga tunog, minsan malilinlang ka ng mga hayop. Gaya na lamang ng nangyari sa kanila. Mayroon umanong tumutunog na parang manok. Sinundan nila ang tinig nito kung saan nagmumula. Pero nagulat sila sapagkat isa pala itong napakalaking ahas na nakatayo. Kaya sa tuwing umaalis sila, hindi talaga mawawalan ng pangdepensa. Si Lolo Victorino, tirador ang dala niya lagi at kay Lolo Ponciano naman ay yung dibomba. Yun ang ginagamit nila sa pangangaso. At yun na nga po Sir Alex, hindi lahat ng pagbaba nila ay swerte. Minsan malas din kasi hindi nauubos ang mga binebenta nilang produkto. Ito yung mahirap na part kasi mabigat din po yung mga produkto nilang dala. Minsan pinamimigay na lamang daw nila sa mga makakasalubong na tao sa daan na tingin nila ay walang-wala rin. Ganun po kabait ang aking mga lolo nun. Gaya ng sabi ko kanina, may mga pagkakataon na ginagabi talaga sila sa pag-uwi. Hindi naiiwasan yon, lalo na kapag magabihan sa sugal si Lolo Ponciano. At kapag maraming natira, pahirapan yun dahil mabagal ang usad nila. Dahil merong dala, hindi kasi sa lahat ng pagkakataon dala nila ang kabayo. Sa lugar nila Lolo Sir Alex, tuwing paakyat na sila sa bundok, bihira lang na may makasalubong na tao. Kung meron man, hapon lang, mga magbubukid din. Pero kapag gabi na, wala ka na talagang makitang tao sa paligid. Ayon kina Lolo Victorino, hindi biro ang ginagabi sila sa pag-uwi. Alerto sila noon dahil bukod sa mga normal na hayop, klase-klaseng pagpaparamdam sa daan ang nararanasan nila. Isa sa rason, meron pong isang bahagi ng bundok na yon na tirahan ng mag-asawang parehong aswang. Ang babae ay mangtas. Ngunit ang pagkamangtas nito ay sa iba, hindi ipinaranas kina Lolo. Siguro dahil magkapit-bahay lang sa bundok. Sabi raw nila, ang mga aswang hindi nananalo ng kapitbahay. Ang kapitbahay nga pala sa bundok, bundok din po ang pagitan nun. Pero ang tawag kapitbahay, ganun po kalayo. At yun na nga po. Ilang beses na silang nakaranas ng mga pagpaparamdam. Huni ng tiktik na pangkaraniwan lang naman sa naturang lugar. Boses ng bata. At yung isang nagpapatindig talaga ng balahibo nila. Ang huni ng aswang. Kapag nasa sitwasyong ganun daw sila Sir Alex, tahimik lang sila Lolo. Sabi niya, wag na wag mo raw gayahin ang boses ng mga nilalang na maririnig mo sa paligid dahil mas lalo kanilang susundan. Hayaan mo lang ang mga ito at hindi ka dapat magpakita ng takot. Sanay naman po sina Lolo Sir Alex kasi nga palagi nila itong nararanasan tuwing inaabot sila ng hating gabi sa gubat. Ngunit hindi maiwasan na mananayo talaga ang kanilang balahibo kapag ang marinig nila ay hunina ng aswang. Pero ayon kay Lolo, hindi sila nagpapaapekto. Wala umanong makakatulong sa iyo kung atakihin ka. Kaya kahit kabado, kung sakaling umatake nga ang aswang, ay lalaban din talaga sila. Subalit sa tagal ng panahon na pabalik-balik sa tabo, hindi naman daw nangahas ang mga aswang o yung mga nagpaparamdam sa paligid na umatake sa kanila. Nananakot lang daw sabi ni Lolo. Ngunit may isang pangyayari Sir Alex na hinding-hindi nila malilimutan.
Ito ang naging daan upang makausap nila ng malapitan ang isang matanda na nakatira sa naturang baryo. Isang matanda na pinag-uusapan ng mga tao. Isang araw, inutusan sila ng kanilang mga magulang na ibenta ang 2 kambing sa tabo. Tig-isa-isa kayo niyan, Victorino, Ponciano. Pag nabenta nyo na, bumili kayo ng mga kakailangan natin dito sa bahay. Opo, Itay. Umuwi kayo ng maaga, Ponciano. Huwag ka nang magsugal doon. Opo, Tay. Pinabukasan, araw na ng tabo. Hapon pa lang bago ang araw na yon, hinanda na nila Lolo ang kanilang mga dadalhin gaya ng tirador, itak at yung dibomba ni Lolo Ponciano na baril. 2:00 ng madaling araw ay gumawi na sila. Hila-hila ang 2 kambing. Maaga pa sila masyado kasi malayo ang lalakarin nila tapos may hihilahin pa. Habang naglalakad, pakiramdam nila ay may nakasunod sa kanila. Pero hindi lang nila ito pinapansin. Inabutan naman sila ng umaga kahit papano. Nakarating sila sa tabo ng mga 9:00 pasado na ng umaga. Ngunit nabili ang kanilang kambing hapon na. Agad na silang namili ng mga kakailanganin nila sa bundok. Sabi ni Lolo Ponciano, "Vic, mamaya na lang tayo uuwi. Sandali lang to. Total maaga pa naman." Sinabihan ka na ni tatay na huwag magsugal eh. Di, huwag ka lang maingay. Sandali lang talaga to, promise. Sige basta magmadali ka dyan. Oo, ako bahala. Panalo to. Sagot ni Ponciano. Gaya ng dati, dahil sa katinang kamay nagsugal talaga ang kapatid ni Lolo Victorino at natapos ito 5:00 na ng hapon. Kung hindi pa pinilit ni Lolo Victorino, hindi pa uuwi ang kapatid niya. Para raw kasing hindi niya napansin na malapit nang magdilim. Masaya naman silang dalawa noon dahil may konting panalo. At yun na nga, dahil malapit nang lumubog ang araw ay nagmamadali na silang umalis. Sa unang sapa ay nanguha muna si Lolo ng mga bato para pambala niya sa kanyang tirador. Sana makahuli tayo ng hayop sa gubat ngayon. Kasi kaninang umaga ang daming umuhuning ligaw na manok at yung malaking ibon. May baboy pa, di ba? Pang-ulam-ulam na yun pag makaswerte tayo. Oo, nararamdaman ko makakahuli talaga tayo ngayon. Tara na habang may liwanag pa. Oo, sige tara na. Nagmamadali na silang naglakad. Ilang beses silang nakakita ng mga malaking ibon noon. Pero papalapit pa lang sila ay lumilipad na. Ganon din ang mga ligaw na manok. Talagang hindi basta-basta mahuhuli dahil malayo pa lang. Kapag may marinig na ang mga ito ng kaluskos, lumilipad na agad. Hanggang sa inabutan na sila ng dilim. Pagdating sa gubat, habang binabaybay nila ang napakadilim na daanan ng tao, masukal. Nakaramdam sila ng kakaiba na ayon kay Lolo Victorino ay parang may nakamasid daw sa kanila. Ngunit gaya ng nakagawian ay diretso lamang sila noon. Hindi nagpakita ng takot. Nagkukwentuhan lang pero sa loob-loob nila kinakabahan na din. Talagang alerto sila kapag kaganon. Kasi alam nilang maraming mga nilalang sa gabi sa part ng kagubatan. Noong makarating sila sa tuktok kung saan wala na masyadong punong kahoy, mayayabong at mahahabang damo, may nakita silang malaking ibon na lumilipad sa himpapawid. Itim ang kulay nito pero walang huni. Tanging pagaspas lamang Sir Alex ang naririnig nilang dalawa. Ang bahagi na yon, malapit sa mag-asawang sinasabing aswang na ilag sa mga tao na ang babae ay mangtas. At dahil maliwanag ang buwan ng gabi na yon, kitang-kita nilang lumilipad ang nilalang.
na para umanong pinaglalaroan sila kasi pabalik-balik at padaan-daan sa ibabaw nila. Kahiligan nila ang manghuli ng hayop, Sir Alex. Ang sabi pa noon ng aking lolo, "Kuya, sabay natin asintahin yan. Imposible hindi matamaan." Sige, sige. Agad na silang umupo at pumosisyon. Sabay nila itong pinira. Si Lolo Victorino gamit niya ang kanyang tirador habang si Lolo Ponciano ang kanyang dibombang baril. Pagbitaw, tinamaan nila ito, Sir Alex, at nahulog sa lupa. Pero nagtaka sila. Hindi man lang lumikha ng ingay. "Sapul, kuya! Sapul! Tara, puntahan natin. Malaki yun!" Agad nilang tinungo ang binagsakan ng malaking ibon. Nakita pa nilang nangingisay doon. Ang unang napansin nila, ang mga mata nitong may kalakihan at mapupula. Aba, ngayon lang ako nakakita ng ganitong ibon . Oo nga, ako rin. Anong klaseng ibon to? Para siyang manok pero sobrang haba ng tuka . Ang tulis pa. Ay oo nga. Pati ang mga paa ang tutulis din ng kuko. Hinawakan at pinisil-pisil ito ni Lolo Victorino. Dito palang humuni ang nilalang. Pero isang beses lang. Ang huni na yon, ayon sa kanila, kahawig ng tiktik. Isa pang napansin nila, Sir Alex. Medyo malangsa ang amoy. Balak sana nilang buhayin kasi kakaiba, ngunit namatay din. Malaki pa sa manok ang katawan kaya sabi ng dalawa, swerte na rin yun. May uulamin na sila. Habang naglalakad, panay tingin ni Lolo Victorino sa hitsura ng ibon kasi kakaiba raw talaga. Lalo na ang mga mata nito na akala mo dumudugo sa pula. Ano kayang lasa nito, kuya, no? Malalaman natin mamaya. Siguro masarap yan. Nagmamadali na ang dalawa. Wala nang nagparamdam sa kanila hanggang sa makarating sila sa kanilang tahanan. 10:00 na ng gabi ng mga oras na yan. Tay, nakahuli kami ng ibon. Tignan niyo. Patingin? Eto po. Kakaibang ibon yan . Oo nga po . Buhay pa ba yan? Hindi, namatay kasi tinamaan ng dibomba sa may lieg. Sayang naman. Magandang ibon to . Pero, bakit may amoy? Yun nga po tay . Kanina pa namin yan naaamoy. Ano balak niyong gawin dyan? Makain kaya yan? Siyempre naman makakain to tay, no? Ang laki ng laman, no? Mataba pa. Ay sige, lutuin niyo na para makain na natin. Sige po. Agad nang nagpainit ng tubig si Lolo Victorino at nagpadingas naman ng apoy sa dapog ang kanyang kapatid. Noong mainit na, inilublob na nila ang ibon at tinanggalan ng balahibo. Yung balahibo raw, Sir Alex, malangsa. Pagkaalis nito, may konting amoy pa rin . Sabi naman ni Lolo Ponciano, pag makuluan to, mawawala ang amoy nito. Ano, adobuhin natin o litsunin? Litsyon na lang, kuya, para diretso na tayo. O sige. Matapos pakuluan saglit, mabaho pa rin ang amoy. Noong nililitsyon na nila, mas tumindi pa, Sir Alex, ang amoy nito na talagang nakakabaliktad sikmura kung kaya nakapagdesisyon silang itupok na lamang ito sa apoy. Wika ng kanilang tatay. Ang baho naman ng hayop na yan. Sunugin nyo na lang yan. Hindi yan makain. Opo tay. Gumawa sila ng malaking apoy sa labas at sinunog nila pati ang mga balahibo ng ibon na yon. Tutob ng kanilang tatay, hindi maganda. Baka hindi raw normal na hayop ang nahuli nila lolo. Anong ibig niyong sabihin, tay? Alam niyo naman sa kabilang bundok, may mag-asawang aswang. Baka kakoy alaga nila yan eh. Ganun ba yun?
May alaga pala ang mga aswang, tay? Oo, narinig ko lang din pero totoo yan. Sagot ng kanilang tatay habang pinapanood nilang natutupok ang hayop sa malaking apoy, Sir Alex. Napansin nilang nag-iba ang amoy nito. Para umanong buhok ng tao na sinusunog. Ilang minuto pa. Nagulat sila at napaatras dahil lumaki bigla ang apoy na muntik pang inabot ang kanilang mga mukha. Tapos may nakita silang usok na maitim na pumaibabaw. Nakakita na ba kayo ng gulong na sinusunog? Ganon kaitim at korting tao raw nung pumaibabaw. Ganon pa may hindi nila pinag-isipan yon ng mali. At dahil bigo sa masarap na ulam, nagluto na lamang sila ng tuyo at yun ang kinain ng magkapatid bago natulog. Bandang mga 4:00 ng madaling araw, Sir Alex. Malapit nang magliwanag. May isang taong nagtatawag sa labas ng kanilang bahay. Gising na sila ng mga oras na yon dahil maaga po talaga silang gumigising sapagkat araw-araw po sila pumupunta sa kanilang taniman. Paglabas ng kanilang tatay, yung lalaki pala na matanda sa kabilang bundok, yung mismong pinaghihinalaan na aswang. Halata umanong umiyak ito dahil may luha pa ang kanyang mga mata at namumula. Ay, kayo pala yan, Mang Olivario? Ano pong atin at napasugod kayo ng madaling araw pa lang? Hindi kasi nakauwi ang alaga ko. Ha? Anong alaga po? Meron kasi akong ibon na kakaiba. Kulay itim at mahaba ang tuka. Hindi umuwi. Sa sinabi nito, pasimpleng nagkatinginan si Lolo Victorino at si Lolo Ponciano, pati yung nanay nila. Napanganga sa loob ng kanilang bahay, hindi nakaimik. Alam kasi nila, Sir Alex, na aswang ang matandang yon. Kaya sumagot sila at sinabing wala silang napansin na ganoong ibon. Sumagot ang matanda. Iba yung mga anak nyo, nangangaso yun kung minsan sa gubat. May dalang di bomba yun eh. Baka kakoy siya ang nakabaril at dinala niya rito. Ay hindi po manong, wala po silang dala na ibon. Ang sa akin lang kahit man lang balahibo ibalik nyo sa akin. Lumabas naman si Lolo Victorino at Lolo Ponciano. Sumagot sila sa matanda. Manong, wala po kaming nakita na ganun na ibon at hindi po kami nangaso. Bigla namang sumagot ang tatay nila Lolo at sinabi nga, Manong Olivario, mabubuhay pa pala pag madala mo yung kahit balahibo na lang ng ibon mo. Dito, hindi niya sinagot ang tanong ng tatay nila Lolo. Sige, wala man kaya idialis na lang ako. Pasensya na sa disturbo. Okay lang po yun, Manong. Agad na umalis ang matanda, nagmamadali ito. Nang makasigurong wala na siya, doon na nag-usap ang pamilya. Sabi ng tatay nila Lolo, sabi ko na alaga ng aswang yun. Kaya pala mabaho. Anong gagawin natin, tay? Mukhang alam niya Di niya alam yun. Nakakaawa nga siya kasi parang umiyak. Pero wala nang natira kahit balahibo, di ba? Tignan niyo nga roon. Agad naman tinignan ng magkapatid. Wala na talaga kahit buto pa ng hayop, tupok talaga sa apoy. Ang inaalala lang nila, Sir Alex, parang alam daw ng matanda na sina Lolo Ponciano at Lolo Victorino ang nakapatay sa ibon niya. Kung kaya, nagpaalala ang tatay nila na wag na lang muna sila magpagabi sa mga gubat dahil baka balikan sila. Dahil doon ilang linggo rin silang nagpahinga. Kabado sina Lolo na baka bigla na lang silang atakihin ng mga aswang sa kabilang bundok. Hanggang sa isang araw pa kung kailan pumunta sila ng Tabo. May nabalitaan sila tungkol sa matandang si Olivario
na isang aswang. Ayon sa kanilang nakausap, umiiyak daw ito at parang nakainom, Sir Alex, na nakipagkwentuhan sa isang residente roon. Iniwan daw siya ng kanyang asawa. Hindi na raw nakauwi simula nung umalis ito ng alas 7 ng gabi. Hindi raw sinagot yung mga katanungan bakit umalis ng gabi at kung saan ito nagpunta. Basta umalis lang daw ang asawa niya para magpahangin-hangin. Ngunit hindi na nakauwi. Saan kaya pumunta ang asawa mo, Manong? Hindi ko nga sigurado eh. Di naman ako iniwan nun, kinuha lang siya sa akin. Sino naman po kumuha? Hindi ko masabi. Sagot ng matanda. Alam naman ng mga tao na aswang silang mag-asawa, kaya hindi sila masyadong nagtatanong. At alam din nila bakit umalis ng alas 7 ng gabi. Siyempre, lilipad-lipad daw. Pag-alis ng matanda, kumalat agad ang tsismis. Sabi ng iba, baka may nakaengkwentro ang asawa niya kaya hindi na ito nakauwi. Pero si Lolo Victorino at Lolo Ponciano na naroon. Nang marinig nila, ay nagkatingilan sila. Mali pala ang hinala ng tatay nila, Sir Alex. Dahil yung ibon na sinunog nila, hindi pala alaga ng mag-asawang aswang, kundi mismong asawa ni Olivario. Kaya pala ayon kay Lolo, may malaking itim na usok na lumabas nung tinutupok nila ito sa apoy. Parang kaluluwa umano yun ng aswang. Pumalas sa katawan dahil tinupok sa apoy. Sa kanilang natuklasan, Sir Alex, mas lalo silang kinabahan na magkapatid. Baka malaman daw ni Olivario na sila ang nakapatay sa misis nito. Nanag-an ibon at sumusunod sa kanila mula sa gubat hanggang sa tuktok ng burol. Kaya wala talaga silang ibang pinagsabihan bukod sa kanilang pamilya sa nangyari. Hindi naman daw kasi nila alam na aswang ang ibon na yon, na kung alam lang daw nila, hindi nila pakikialaman yon. Kaso, nangyari na kaya ikumbibig na lamang sila. Pero ayon sa tatay ni Lolo, siguro nangyari yon kasi yung babae mangtas din talaga na aswang. Kinatatakutan daw yon. Parang sina Lolo ang ginawang instrumento para matapos ang kasamaan nito. Magmula noon, sa tuwing pupunta ang magkapatid sa tabo, hindi na sila alas 3 ng madaling araw umaalis kundi yung palabas na ang araw. At maubos man ang kanilang produkto o hindi, umuuwi sila ng hapon sa bundok upang hindi magabihan sa daan. Sa takot na baka bigla na lang silang gantihan at atakihin ng aswang dahil batid nilang sila ang pinagdududahan ni Olivario. Ngunit isang araw, makalipas ang ilang buwan, nalaman na lang po nila, Sir Alex, na wala na yung matandang lalaki sa kabilang bundok na dinadaanan nila. Nakita na lang nilang nakatumba na ang kubo nito sa lupa. Wasak na at wala na rin nakatira. Siguro iniwan na ni Olivario dahil wala na ang kanyang asawa. Hindi nila alam kung saan ito lumipat, ngunit hindi pa rin sila nagpapakampante magkapatid o buong pamilya dahil baka bigla na lang itong bumalik. Ngunit lumipas na lang ang ilang buwan, taon. Hindi na talaga bumalik sa lugar nila ang aswang na si Olivario. Siguro'y lumipat ito ng ibang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Kung saan makakalimutan niya ang naglaho nitong asawa na lingid sa kanyang kaalaman. Sina Lolo Victorino at Lolo Ponciano ang dahilan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyo. Ako ito, Dayan ng Mindanao. Hello Sir Alex, at sa lahat ng nakikinig ng programa mo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rose.
Silent listener niyo po ako, Tubong Iloilo, pero hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lugar bilang respeto. Kami-kami lang po kasi o magkakamag-anak lang ang sangkot sa kwentong ito. Nangyari ito matagal ng panahon ang nakalilipas. Meron akong tiyuhin, Sir Alex, na lasinggero sa tuba. Kahit saan dumadayo siya, para lang makipag-inuman at happy-happy kuno. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Tio Amado. Ang hanap buhay niya ay pagsasaka. Simpleng buhay lamang. Mahirap man pagdating sa pera ngunit mayaman pagdating sa mga anak. Paano ba naman kasi 10 ang naging anak nila ni Tia. Sa aming baryo noon, wala masyadong nagtitinda ng tuba dahil kalimitan ay kinokopra yung mga niyog. Meron naman pero mabilis lang maubos. Sa kabilang baryo may usap-usapan na may bantog na aswang na nagtitinda ng tuba. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Uning. Lahat ng mga nakakilala sa kanya, iniiwasan ang tuba ng tao na yon gawa ng mayroon umanong insidente noon na pangyayanggaw. Hinala nila, yung mismong nagtitinda ng tuba ang gumawa nun kasi doon lamang daw huling bumili ng tuba yung taong nayanggaw. Ngunit itong si Tio Amado ko, kahit alam na niyang bantog na aswang ang seller ng tuba na iyon, sa tuwing walang available sa baryo namin ay dumadayo talaga siya sa kabila para lang mapunan ang pagkauhaw nito sa tuba. Binaliwala nito ang babala ng pamilya at ng mga kaibigan niya. Pre Amado, payo ko lang sa'yo, huwag ka masyadong magpakakampante dyan sa iniinom mong tuba ha. Galing yan kay Uning, di ba? Oo, yung sinasabi nilang aswang. Asus, maniwala ka doon. Wala yun pre, walang katotohanan yun. Haka-haka lang yun ng mga tao kasi kung totoong aswang siya at nangyayanggaw, edi sana'y aswang na ako. Lang beses na akong bumili sa kanya hindi naman ako naging aswang. O tagay, alika tagay. Ay hindi, pas muna ako pre. Bigla naman dumating ang asawa ni Tio at sinabing matigas ang ulo niyan bebot. Lagi namin yan sinasabihan na wag bumili roon kasi walang tinda si Mang Gardo dyan. Konti lang lagi tuba niya. Meron naman tayong mga niyog dyan. Ang bababa lang yan Bakit kasi ayaw mo gumawa ng sarili mong tuba? Doon ka pa talaga bumibili na alam mo namang pinaghihinala ang aswang. Ay, ayoko no. Mahulog ako dyan, mabalian pa ko ng buto. Baka mapilay ako. Nako, kawawa naman asawa mo pag nagkataon. Huwag kayo mag-alala sa akin. Magtiwala kayo. Hindi ako mayayanggaw no. Ang sarap nga ng tuba ni Uning. Alika, tikman mo. Uy, ubusin mo mag-isa yan. Bahala ka sa buhay mo, Amado. Inis na wika ng kanyang asawa. Lagi silang nagtatalo, Sir Alex. Kapag nalaman ni Tia na bumili na naman ng tuba si Tio kina Mang Uning. Pati nanay ko, hindi rin nagkulang sa paalala sa kanya pero dahil lulong sa tuba, tagos lang sa kabilang tenga. Matigas talaga ang kanyang ulo, hindi nakinig. Sa halip, mas lalo siyang pumupunta doon kina Uning at magkasama pa silang tumatagay. Dahil sa buyayaw naman ni Tia, tumira siya sa bukid ng mag-isa para wala na umanong magsaway sa kanya. Hanggang sa isang araw pa, unti-unting nagbabago si Tio. Kakaiba na ang kanyang kinikilos. Nalaman na lang namin nahawaan na pala ito ng pagkaaswang. Nayanggaw ang tiyuhin ko, Sir Alex, at lahat kami ay napansin ang pagbabago niya. Bigla na lang siyang namutla. Parang laging nakatayo ang mga buhok tuwing gabi. At lagi na lang siyang nakayuko kapag kakausapin mo. Tapos kapag makasalubong mo siya sa daan, hindi na kumikibo kahit na batiin mo pa. Tapos naglalaway si Tio. Pusang lumalabas sa bibig niya.
Pati mga kapitbahay Sir Alex ay nakapansin na rin sa kanyang pagbabago. Agad na hinala ng lahat. Nayanggaw na si Tio Amado. Kung minsan Sir Alex, nahuhuli siya ng mga tao na palakad-lakad sa gitna ng gabi. May nakapagsabi, umaaligid siya sa mga bahay na mayroong buntis. Pero hindi niya raw alam ang kanyang ginagawa ayon mismo sa kanya. Magigising na lang daw si Tio. Minsan nasa babuyan na ng kapitbahay. Kaya nagtataka raw siya, bakit siya nakarating doon ng hating gabi? Ayon sa mga matatanda, kapag nayanggaw ka raw ng pagkaaswang, may papalunok daw sa'yo. Kapag nasa loob na ito ng katawan mo, kaya kang kontrolin ng masamang espiritu. Ang tawag nila espiritu ng aswang na ginagamit ang iyong katawan upang makainom ng sariwang dugo ng hayop o malala, dugo ng tao. So gano'n na nga po. Tuluyang nayanggaw ang aming tiyuhin. Minsan, nahuhuli ng mga tao na wala sa sarili. Ang mahirap doon, nasa kanilang bakuran pa. Minsan, nasa palayan ng hating gabi o kaya madaling araw, nagtatampisaw sa tubig. Yanggaw na pala si Tio. Naging aswang dahil sa pagkalasinggero nito. Minsan kahit lasing siya sinusumpong ng pagkaaswang. May isang kapitbahay kasi na nakakita sa kanya sa bakuran nila. Tumatayo umano ang buhok ni Tio tapos kung kausapin, bigla na lang daw nahihimas-masana. Parang nagising at nagtatanong kung bakit daw siya nandoon. Isang gabi Sir Alex, naglalakad ang kapitbahay naming matanda na si Manang Nita. Pagdating niya sa bandang kakahuyan, may namataan siyang malaking itim na aso. Dumampot siya ng malaking bato para may pangbato kung sakali. Habang papalapit siya sa bahagi na yon, umalis ang aso. Pumunta ito sa gilid ng kalsada sa mga damuhan. E di dumiretso na siya, nagmamadali na. Hinayaan na niya kasi nga umalis na ang aso. Yun ang pag-aakala niya. Pagtapat niya sa bahagi na yon, ay nakita niya ang tiyuhin namin na nakaupo sa damuhan na may hawak pa na galon at nakayuko. Tinawag ni Manang Nita. Lasing pa. Amado, ikaw yan? Anong ginagawa mo riyan sa putikan? May bitbit ka pang galon. Ha? Wala. Kasi galing ako sa aking kaibigan, nag-inuman kami ng tuba. Sinong kaibigan? Kaibigan ko sa kabilang baryo, si Uning. O bakit ka nandyan sa putikan? Hindi naman ito putik, kanal ito. Narumihan kasi ang aking siko kaya hinugasan ko lang. Akala ko kasi aso ka eh. Batuhin sana kita. Ngumiti lang si Tio Amado at ang sabi niya hindi raw siya yung aso. Si Manang Nita naman, kahit may edad na, tsismosa pa rin yun sa baryo namin. Walang araw na hindi yun makipagtsismisan kaya mabilis pa sa 4:00 na kumalat ang tsismis sa baryo tungkol kay Tio Amado. Ang sabi niya, aso raw ang nakita niya, naging tao, medyo lasing pa at walang iba si Amado. E di tuwing hapon, makikita mo ang mga tsismosa na nagbubulungan. Ang tapik ang tiyuhin namin. Sa kadahilan ng kalat na ang tsismis sa buong baryo noon, matagal na hindi nagpakita ang tiyuhin namin. Mag-isa lang siyang tumira sa kanyang bukid malayo sa mga tao at malayo sa mga tsismosa. Hindi naman siya masama kasi wala naman siyang sinaktan na tao. Oo, totoo na pong naging aswang siya noon. Isang aswang na putlang-putla ang katawan. Ang nakakapanlumo lang sa tuwing magkukwento siya, hindi raw niya alam kung ano ang ginagawa niya. Gaya ng sabi ng mga matatanda, kinokontrol umano ang kanyang katawan ng espiritu ng aswang.
Pero ang hindi namin alam noon, sa kabilang baryo na pala gumagala ang aming tiyuhin kapag sinusumpong ng pagkaaswang. Tapos, ayon pa sa mga kumakalat na istorya roon, meron siyang kasama lagi na aswang. Napilitan itong umuwi sa baryo namin dahil sa isang rason. Paano ba naman kasi? Doon pala ito nagkalat ng kanyang baho sa kabilang baryo. Piyesta noon sa naturang lugar. Malayo palang marami ng palabas at disko. Sa mismong araw ng fiesta, masaya dahil may padoble kara. Maraming nanood klase-klase. Bata, matanda, gwapo, gwapa, may kasintahan, wala, at yung mga buntis. Habang kumakanta ang isang contestant, ay bigla na lang may nahulog na tao mula sa ibabaw na lasing. Lumusot siya sa yerong marupok, pero buti na lang hindi bumagsak sa mga tumpok na tao kundi doon lamang dumiretso sa tabi ng contestant na kumakanta. Sa pagkagulat, napasigaw ang mga tao. Pagtingin ng mga tanod, si Tio Amado pala, Sir Alex, na pulang-pula ang mga mata at naninindig pa ang mga buhok. Agad naman nila itong pinatayo. Tumingala sila kung saan nanggaling si Tio. Nagtaka sila dahil wala naman pong pwedeng patungan sa ibabaw. Walang kahoy na nakadikit doon at wala rin mga lubid. May mga haka-haka na pala tungkol sa aming tiyuhin sa naturang baryo kaya mas lalo po iyong tumibay. Sa nangyari, nabisto tuloy si Tio na merong tinatagong lihim. Nang dahil sa pangyayari na iyon, ay nagdesisyon siyang bumalik sa aming baryo pero doon pa rin tumira sa kanyang bukid na mag-isa. Hindi na siya pumupunta sa Karatig dahil nabisto ang kanyang baho. Meron na rin kasing mga nagbabanta sa kanya roon. Napapatayin daw siya kapag mahuli na umaaligid sa mga buntis. Makalipas ang ilang linggo na nakita namin na may alagang aso na si Tio Amado. Lagi niyang kasama, nakabuntot sa kanya saan man siya magtungo. Pagkatapos yung aso niya, Sir Alex, nakakatakot ang mata, parang mata ng tao. Tapos, nakikipagtitigan talaga sa mga tao na parang hindi normal na aso. Isang araw, yung anak ng kapitbahay namin ay bigla na lang po nagkasakit. Nakita ko pa yun kahapon, maayos naman. Malusog ang bata. Malakas kumain at naglalaro pa. Kinagabihan noon, nadatna na lamang ng mga magulang na parang antok na antok sa kwarto nila. Tinatanong, hindi sumasagot. Nakatitig lang daw na parang titig sa malayo. Akala nila pagod lang ang bata kasi naglaro yun maghapon. Kaya pinatulog na lang. Ngunit kinabukasan ay wala na itong buhay. Putlang-putla na, tapos nakabuka ang kanyang mga mata. Ang sabi-sabi ay may sakit daw pero hindi nalaman kaya ganon ang nangyari. Ngunit nagtanong ang imbalsamador. Bakit daw matigas ang buong katawan ng bata? Yung balat nito, hindi naman daw ganon dapat. Tapos, wala raw dugo ang katawan. Nang malaman nila tatay at nanay yon, nagduda agad sila, Sir Alex. Ayon sa kanila, noong minsang nakasalubong nila yung tiyo ko na naging aswang, nag-iba ang itsura nito. Yung kilos niya parang bumata. Tumikas ang katawan at nawala ang pamumutla. Sabi nila, naging mangtas daw na aswang ang aming tiyuhin. Hindi na lang basta umaamoy-amoy, kundi nambibiktima na ng mga buntis at mga bata. Meron ng kakayahan na lumipad at malamang sa malamang, sila ng kasama niyang mga aswang ang kumuha sa bata na kapitbahay namin.
Paniwala nila. Pinalitan ang katawan ng bata ng puno ng saging kasi matigas na. Kakaiba ang balat at walang dugo, ayon sa imbalsamador. Ganun pa man, hindi na lang nila ipinagkalat dahil walang katibayan. Tahimik lang sina tatay pero alam nila na isa si Tiyo sa mga suspetsyadong aswang na tumangay sa bata na kapitbahay. Ang tatay ko, Sir Alex, tahimik lang pero hindi na siya natutuwa sa mga naririnig na usap-usapan ng kapitbahay tungkol kay Tiyo Amado kaya isang beses noon pinumpronta niya ang tiyuhin namin. Nadadamay na rin kasi ang pamilya namin dahil sa kanya. Amado, tapatin mo nga ako. Ikaw ba ang kumuha sa batang kapitbahay natin? Alam ko pinalitan ang katawan. Pagkasabi ni Itay ng ganon, bigla na lang nanlisik ang mata ni Tiyo Amado, Sir Alex, na parang wala na ito sa kanyang sarili. Kaya napaatras talaga si tatay. Huwag mo akong subukan, Amado. Kayang-kaya kita. Babala niya rito. Nakalimutan mo na yatang may pinatay na akong aswang noon. Pagkasabi ni tatay na ganon, bumalik sa normal ang hitsura ni Tiyo Amado. Simula noon, umiiwas na si Tiyo Amado sa aking tatay. Nagkimkim ng galit. Alam ni tatay pero hindi niya na lang pinansin. Pero isang gabi, muntik talaga silang magkainkwentro. Habang naglalakad ang tatay ko, nagtataka siya parang may nakabuntot sa kanya. Tuwing lilingon siya, wala naman daw siyang nakikita. Pasipat-sipat siya sa palibot noon. At sa kanyang muling paglingon, tumambad sa harap niya si Tiyo Amado. Nasaan yung aswang na ito? Buhaghag ang buhok. Matulis ang mga kuko. May umusling pangil at tumutulo ang laway. Agad naman nakabunot ng sanggot si Itay sabay tutok kay Tiyo Amado. Ayon sa kanya, aatakihin daw talaga siya kasi nakaakma na ang kamay na ang tutulis pa naman ng kuko. Pero naunahan ni tatay kaya hindi nakagalaw dahil ang sanggot nasa lieg na ni Tiyo Amado. Sinigawan niya, sir, at sinabing kung hindi lang kamag-anak, patay ka na, matagal na. Pati ako, papatayin mo na rin ba? Alam kong ikaw ang may kagagawan sa nangyari sa batang kapitbahay. Pero pag mapatunayan kong ikaw talaga, huwag ka lang magpapahuli dahil mamamatay ka talaga sa mga tao. O maging ako mismo ang tatapos sa buhay mo. Natakot si Tiyo Amado sa mga binitawang salita ng aking Itay. Umatras ito. Pagkatapos ay tumakbo palayo hanggang sa bigla na lang naglaho. Nakita ng aking tatay. May kasakasama siyang maitim at malaking aso. Nalaman nila, Sir Alex, si Tiyo Amado ay meron talagang kasama tuwing gagala ito sa gabi. Paaso-aso lang pero aswang yon. Nakikita rin ng mga tao, asong itim at malaki, minsan ibon. Sa tingin nila, yun daw ang nagyanggaw sa kanya na taga-kabilang barangay. Naniniwala rin talaga kami, pagkat minsan noong nasa kubo kaming apat na magpipinsan siguro, mga 8:00 pa lang ng gabi na yan, may nakita kaming malaking aso na dumaan sa tapat ng bahay namin. Agad kumuha ng pamalo ang nanay ko. Hinanap niya kasi pumasok sa aming bakuran. Pag-ikot niya, Sir Alex, nandoon sa likod ng bahay si Tiyo Amado. Lahat kami hindi nakapagsalita dahil kahit tiyuhin namin siya ay natakot din po talaga kami sa mukha niya dahil ibang-iba na simula nung nayanggaw siya. Tinanong siya ni Inay, mahinahon. Uy, ikaw pala Amado, saan ka pupunta? Sagot nito, napadaan lang. Matapos nun tumalikod na si Tiyo at umalis.
Noong makalayo-layo na ito, nagtakbuhan na kami papasok ng bahay at kinandado ang mga pintuan at bintana. Wala pa naman ang tatay ko noon. Simula noon, hindi na ulit nagpakita si Tio ng ilang linggo. Sa bukid, pinuntahan nila tatay kasama ang mga kapatid niya. Nakita raw nila Sir Alex na may kasamang mga tao si Tio Amado roon. Parang masaya umano sila sa kubo na parang may okasyon. Hanggang sa malaman na lang namin na mga aswang din pala ang mga kasamahan niya sa kanyang kubo na panauhin. Katagalan noon, nakapagpatayo si Tio Amado ng magandang bahay kubo sa bukid. Hindi namin alam saan siya kumuha ng pera na pinanggastos kasi wala naman po siyang trabaho. Pero siguro mga kasamahan niya ang nagpundar. At yun na nga po, lagi siyang may panauhin sa kanyang kubo sa bukid. Mga bantog din na aswang sa baryong pinagmulan ng mga ito. Ayon kina tatay, sa tuwing magtitipon daw ang mga kasamahan ni Amado sa kanyang kubo, pati na si Tio, parang may kinakain sila na espesyal. Baka karne raw ng tao galing sa kung saan. Habang tumatagal, ang tiyuhin namin na yon ayon sa aking itay, dumami ng dumami ang abilidad sa pagkaaswang. Talagang naging mangtas sila, pati na mga kasamahan niya. Pero sabi nga nila, hindi kailanman mangingibabaw ang kasamaan dito sa mundo. Kung may ginawa kang mortal na kasalanan sa Diyos, kahit mayaman ka pa, kahit protektado ka pa ng malalaking tao o mga mayayamang politiko, mauungkat at mauungkat ang kasalanan mo. Sapagkat ang Diyos nakatingin lang at nakikinig sa mga tao. Sir Alex, may nakausap si tatay na albularyo na aktibo sa simbahang Katolika. Ang sabi nito sa kanya, si Tio Amado raw ay may alaga na nakakadagdag ng kanyang lakas. Ang ginawa nila Sir Alex, nilason ang asong laging nakabuntot kay Tio at simula noon, nanghina si Tio na parabang bumalik sa dating siya. Galit na galit ito nung mamatay ang kanyang aso pero hindi niya alam kung sino ang pumatay. Ngunit ang pinaghihinalaan niya, ang aking tatay na tama rin naman. Sigaw ng sigaw si Tio Amado, magbabayad daw ang gumawa sa aso niya. Wala siyang pakialam maging kadugo niya. Pinaparinggan niya ang aking tatay. Dito na pumasok ang karanasan ko na labis kong ikinatakot. Makalipas lamang ang ilang linggo na, tinubuan ako ng bukol sa leeg at may nakapa akong uod. Ako pala ang pinuntirya ng tiyuhin namin na aswang. Gusto niya akong mamatay para magsisi at umiyak ang aking tatay. Nalaman namin, sir, pinabarang ako sa kasamahan niyang aswang din. Ginagamot ako noon ng kaibigan ni tatay na albularyo. Siya ang nagsabi na pinabarang ako at walang ibang gumawa kundi ang kaibigan ni Tio Amado. Mga 2 araw lang, sir, nawala agad ang bukol ko sa leeg tapos nabalitaan na lang namin patay na yung kaibigan ni Tio Amado na aswang na nagbibenta ng tuba. Ako naman, binigyan ng pangontra sa katawan, pangontra sa barang dahil ayon sa albularyo, maaaring meron pa silang kasamahan na marunong sa gawaing yon. Simula noon, hindi na nagpapakita si Tio Amado kahit sa mga kapatid niya at sa amin na mga kadugo. At habang lumilipas ang panahon, may mga buntis na nakukunan sa aming baryo. Hanggang sa isang gabi pa, dito tuluyang natapos ang kasamaan ng kadugo naming aswang.
Yung isang kabaryo namin na kaibigan ng albularyo at kaibigan din ni tatay. Nahuli nila si Tio Amado sa silong ng kanilang bahay. Siguro hindi batid ni Tio Amado na may alam sa karunungang lihim ang mga nakatira sa bahay na yon. Ayon sa kwento, nangisay daw si Tio Amado ng mahuli dahil sa mga binato sa kanya ng mga orasyon. Agad nila itong pinagtulungan na ginapos. Hindi talaga nila pinalabas sa bakuran tapos pinuntahan ng albularyo. Doon, Sir Alex, pinaamin si Tio Amado. Umamin siya. Pinahirapan nila ito sa mga pinakawalang dasal at mga orasyon ng albularyo. Ayon kay Tio Amado, sila raw ang kumuha sa batang kapitbahay na bigla na lang namatay sa kwarto. Pero ang totoo, pinalitan pala ng puno ng saging. Depensa niya, patay na rin naman daw ang bata na yon ng palitan nila. Pati ang mga buntis na nakukunan, sila rin daw ng mga kasamahan niya ang may gawa nun. Ang isang kasamahan nila, wala na, sabi niya, patay na. Yun yung nanghawa sa kanya na nagtitinda ng tuba. Pinaamin talaga siya sa harap nila tatay, Sir Alex, at sa harap ng iba pang kapatid nito. Sa totoo lang, nahiya raw talaga sila noon kasi nga kadugulang namin si Tio pero walang magawa, nahuli na eh. Matapos noon, Sir Alex, ilang oras, pinakawalan din nila ang tiyuhin namin. Utos mismo yun ng kaibigan nila tatay na albularyo. Agad-agad na umalis si Tio na parang wala lang nangyari. Pangiti-ngiti pa umano ito. Magmula noon, naging tahimik ang buong baryo. Ngunit makalipas lang ang ilang araw, nalaman na lang namin patay na ang aming tiyuhin. Natagpuan ito nila tatay sa mismong bahay niya na wala ng buhay. Makikita sa katawan nito na pinahirapan bago pinatay. Ang dibdib niya ay may nakabaon na matulis na bakal. Yung balat niya sa likod, may mga marka na parang nilatigo kaya nasunog. Hinala nila, ang gumawa ay ang albularyo rin na kaibigan ni tatay kasi narinig niyang nagsabi ito na patawa-tawa ka pa, itigil ka na. Pero tahimik na lang sila dahil malaki rin talaga ang kasalanan ni Tio sa mga tao sa aming baryo. At yun na nga po, Sir Alex, mula nung wala na si Tio at ibang mga kasamahan nitong aswang, naging payapa ulit ang baryo. Masakit lang din dahil yung tiyuhin po namin na yon, Sir Alex, ay mabait po siya noong hindi pa ganap na aswang. Masiyahin po yun, palatawa at palakaibigan kahit na lasinggero. Pero simula nung naging aswang siya, ay nagbago po talaga lahat sa kanya. Pati kadugo, parang hindi na niya nakikilala. Ngunit sabi nga nila, hindi nagtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Darating at darating ang panahon. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Kung pumatay ka, mamamatay ka rin. Gaya na lamang ng nangyari sa aking tiyuhin na naging mangtas na aswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tating. Ibabahagi ko lang ang karanasan namin sa aswang na nangyari taong 1994 sa isang liblib na baryo ng Capiz. Natatandaan ko pa, first year high school pa ako nang mangyari ito, na maging kami ay muntikan pong mapahamak sa kamay ng aswang. Hinding-hindi namin malilimutan ang karanasang ito, na ang masakit pa, kamag-anak lang namin ang sangkot. Meron kaming paryente na aswang, Sir Alex. Sa side po ito ng aking lola. Mag-asawa. Hindi pa kami ipinapanganak. Mga aswang na raw sila. Tawagin na lang natin ang mga pangalan nila bilang si Aning yung lalaki
at Perla naman ang babae. May nakasaksi na pero walang sapat na katibayan. Subalit alam ng karamihan na ganun talaga sila. At siya nga pala, kaya namin sila kamag-anak ay dahil yung lola namin at lolo nila ay parang magpinsan yata, basta malayo na po. Kwento ng aking tiyuhin. Nakita niya na umano na yung kamag-anak naming mag-asawa na si Aning at Perla mula sa anyong ibon, paglapag sa lupa ay naging tao. Ang isa, aso. Ang lalaki. Pareho silang may kakayahan na mag-anyong hayop. Parehong maabilidad na mga aswang. Itong mag-asawang ito, Sir Alex, ay nakatira sa dulo ng aming baryo malapit sa Sapa, kung saan walang mga kapitbahay, malayo sa iba. Sila lang talaga yung naninirahan sa bahagi na yon. Ilag sila sa mga tao. Hindi makikita sa araw lalo na pag tirik na tirik. Sapagkat hapon lamang sila at gabi lumalabas. Isang hapon ang kapitbahay namin o kabaryo na magsasaka ay napadpad sa may sapa na may kargang saging. Dalawa sila ng kanyang asawa. Magtatakip silim na ng mga oras na yon. Pagtawid nila sa may sapa, yung babae ay may napansin na uwak sa gilid ng tubig sa may damuhan. Parang may sugat kaya pinahinto niya ang kanyang asawa at sinabing, "Sandali, o bakit? Tignan mo may uwak. Parang tinirador yan ba? Kunin mo nga." Agad naman tumalima ang lalaki. Bumaba siya, nilapitan ang uwak. Pagdampot niya, pinuka pa siya. Ang kulay ng mata ay iba, pulang-pula. May mga dugo ito sa gilid na palatandaang mukhang nasaktan nga. Dinala niya sa kanyang asawa at ipinakita. Ilang sandali lang may dumating na kapitbahay. Yung kamag-anak namin na aswang. Ang sabi niya, "Ay, sa akin ang ibon na yan, nakawala." "Ah, sa inyo pala ito." "Oo, heto." Agad na inabot niya ang ibon. Pag-abot ng lalaki, umalis na ang mga ito. Ngunit naiwan ang basket nila sa may hinintuan nila, kung kaya binalikan ng lalaki. Naglakad na lang siya. Iniwan ang kanyang asawa sa unahan. Pagbaba niya sa may sapa para kunin ang basket, nakita niya ang kamag-anak namin na si Aning at ang asawa nitong si Perla sa tawid na ng sapa. Kanina, mag-isa lang naman si Aning. Wala na yung uwak na hawak-hawak niya kanina at si Perla ay nakaitim ng damit na parang may dinadaing sa tagiliran. Inaalalayan ito ng lalaki. Nakita nung magsasaka, may dugo sa tagiliran yung babae. Hindi niya na lang pinansin. Nagmamadali na siyang kinuha ang basket. Pagkatapos ay binalikan na ang asawa na naghihintay sa unahan. Alam din kasi ng mga tao. Alam nila na bantog na aswang ang kamag-anak namin na yon na mag-asawa. Nasabi na lang ng lalaking magsasaka, aswang talaga. Aswang ang uwak na dinampot nila. At yun yung kamag-anak namin, sir, na babae na si Perla kasi. Yung uwak ay may sugat. Papaano nga? Pareho ng parte ng katawan ang dinadaing na sugat ni Perla. So ibig sabihin iisa lang sila. Makalipas lang ang ilang araw, namatay po yung babae na kamag-anak namin, Sir Alex, si Perla. Siguro, meron siyang nakaengkwentro na may alama, kaya siya napuruhan. Halos 2 linggo rin nakaburol ang babae. Lahat kami na mga magkakamag-anak ay nakiramay sa kanila.
Sa tuwing oras ng dasala, laging wala yung lalaki. Hindi siya sumasali. Hanggang sa naihatid na nga sa huling hantungan. Matapos ang libing, ilang linggo ang lumipat ang kamag-anak naming si Aning ng tirahan. Giniba niya ang kanyang kubo at inilipat niya ito malapit sa sapa na mas malapit na ng konti sa amin. Sa totoo lang, sanay naman po kami sa mga huni ng aswang sa aming lugar pagkat tuwing gabi ay may dumadaan talaga. Huni ng tiktik, minsan mga aswang talaga. At kung hindi nyo na itatanong, totoong may mga aswang sa aming lugar pero hindi sila kagaya sa iba na nambibiktima ng tao. Magmula nung malapit na sa amin si Aning, palagi na rin kaming ginagambala ng aswang. Sabi nila, hindi raw nananalo ng kapitbahay ang mga aswang. Naging kampante kami dahil kamag-anak namin si Aning. Hindi nga raw nananalo ng kapitbahay, mas lalong hindi kami tataluhin pagkat magkadugo lang kami kung tutuusin. Subalit, iba ang nangyayari. Meron din po kaming mga kamag-anak doon na yung compound po yung lugar nila. Pero nung mga panahon na iyon, wala pang kuryente sa aming lugar kaya madilim tuwing gabi. Nagtataka sila, gaya sa amin, dahil may tiktik na pabalik-balik sa kanila. Paikot-ikot lang ito at hindi lumalayo. Tapos, napapansin nilang tuwing gabi, dumadalaw talaga. Oras lang po ang pagitan sa amin. Halimbawa, 10:00 bumibisita sa amin ang tiktik. Pag nawala, lumilipat sa kanila. Isang hapon, ang tatay ko ay may dalang malaking kasili na nahuli niya sa sapa. Pagdating sa bahay ay agad niyang pinaluto kay nanay. 6:00 na ng gabi ng mga sandali na yon. Habang nagluluto si nanay, bigla na lang may humuni na aswang sa likod ng aming bahay. Napatigil siya, nakiramdam, pinakinggan sa pag-aakalang pato lang. Ngunit sa muling paghuni nito ay nagpaikot-ikot na sa aming bahay kung kaya agad niyang sinarado ang aming mga bintana at pintuan. Sinabihan niya kaming huwag buksan ang mga pintuan at bintana dahil may aswang sa labas. Pero si tatay, hindi natakot pagkarinig niya kay nanay. Sa halip ay kinuha niya ang kanyang garaba, lumabas ng bahay at hinanap ang aswang. Nagsasalita siya. Ang sabi niya, hindi ka pa rin ba nadala sa nangyari sa asawa mo? Alam ko ikaw yan, Aning. Malis ka dito. Magkadugo lang tayo. Nagaganyan ka. Doon ka sa malayong lugar. Matapos niyang magsalita ay bigla rin pong naglaho ang aswang. Ayon kay Papa, mangtas daw talaga ang dalawang kamag-anak namin na yon. Si Aning at Perla, lalo na yung babae. Mabuti na lang namatay na yon. Ganun na nga po. Hinayaan lang ni tatay pero babala niya ay wag na wag lang magkamali. Sapagkat kahit aswang ang kamag-anak namin na yon, lalaban ang tatay ko. Pati mga tao nagkakagulo na rin sa aming baryo. Ayon sa kanila, magugulat na lang daw sila dahil ang tiktik na noon ay dumadaan lamang, ngayon ay parang tumatambay na. Dumadapo na sa mga bubong, lalo na sa bahay na may mga buntis. Isang gabi, Sir Alex, galing kami sa kabilang sitio buong pamilya. At siya nga pala, 2 kaming magkakapatid noon. Tahimik lamang po kaming naglalakad noon sa madilim na kalsada at tungo sa aming bahay. Malayo pa lang, meron kaming naririnig na huni ng pato na nagmumula sa aming bahay. At pagdating nga namin doon,
Nasa paligid lang po ang aswang. Wala naman kaming mga alagang pato kaya nakakapagtaka talaga at ang tatapang pa kung humuni. Nawala ito. Nagsalita si tatay. Aning, ano ka ba? Hindi ka ba titigil? Gusto mo ba talaga sumunod sa asawa mo? Pagkasabi niya ng ganon, bigla na lamang pong may lumipad na malaking nilalang sa aming bubong. Sinigawan niya at minura. Huwag ka nang babalik. Takot na takot kami ng kapatid ko noon dahil ang lakas talaga ng huni ng aswang. Pag-aakala pa namin Sir Alex kami lang. Pero kinabukasan noon, nalaman namin binulabog din pala ang kapitbahay namin sa unahan ng mga matatanda na. Hanggang sa isang gabi pa, hindi pa nakarating ang mga magulang namin noon. Kami lang ni Dodong ang naiwan. Tapos na kaming kumain noon. Sarado na ang mga pintuan at bintana. Nakahiga na rin kami sa kwarto. Hindi nagtagal. Nakatulog na ang aking kapatid. Bandang mga 8:00 pasado ng gabi. Malayo pa lang Sir Alex ay naririnig ko na ang huni ng tiktik. Palapit ng palapit ito, pagkatapos ay biglang naglaho. Ilang minuto lang. Isang napakalakas na pagaspas ang aking narinig na nagpaikot-ikot sa ibabaw ng aming bahay. Di nagtagal. Dumapo ito sa bubong. Napakalakas na talagang ramdam mo sa loob ng bahay ang bigat nito dahil yumanig. Pagtingin ko sa aking kapatid ay tulog na tulog lang siya, hindi nakabatid. Ako, nanginginig na sa takot ng mga oras na yun at umaasang darating na ang aking mga magulang. Ilang minuto pa, kinakalmot na ng aswang ang yero. Kalmot. Tapos naglalakad na naman siya, lumilipat ng pwesto, na parang tinatakot niya talaga kami. Na para bang alam niya na kami lang ng kapatid ko ang naiwan sa aming bahay. Hindi ako makagalaw sa sobrang hilakbot nun. Ang nasa isip ko, mamamatay na siguro kami ng kapatid ko. Naiyak na ako at nanginginig na dahil naaaninag ko na kinakalmot ng aswang ang dingding ng aming kwarto. Nakikita ko yun dahil may mga maliliit na siwang ang dingding namin. Tapos, umaangil siya sa labas. Lumakas ng lumakas ang kalmot na para bang gusto niya talagang makagawa ng butas. Hanggang sa bigla na lang itong nawala at may narinig po kaming lumipad. Paparating na pala ang aking mga magulang. Lakad-takbo na sila dahil naririnig umano nila ang aswang na nagmumula sa direksyon ng aming tahanan. Nang marinig ko ang boses nilang nagtatawag, ay agad akong tumayo at pinagbuksan. Doon ko palang nailabas ang aking takot, Sir Alex. Napahagulgul talaga ako sa iyak at napayakap ng mahigpit sa aking nanay. Sabi naman ni tatay, relax ka lang, hindi makakapasok ang aswang sa loob ng bahay natin. Basta wag mo lang buksan ang mga bintana at pintuan. Tiwala si tatay pero ako sir, takot na takot talaga ako. Pwede rin kasi talaga na masira ng aswang ang aming dingding. Dahil sa pangyayari, kinabukasan ay bumili ng lana ang aking tatay na pangontra. Bumubula umano ito kapag may aswang sa malapit. Nilagay nila sa kwarto namin ng aking kapatid. Mula nung nagkaroon kami noon, binabantayan ko talaga Sir Alex ang langis. Napapansin ko po, tuwing 9:00 ng gabi o kaya'y 10:00, ay nagkakaroon po talaga siya ng bula pero pa konti-konti lang. Tapos nawawala rin agad. Paliwanag naman ng aking mga magulang.
May aswang daw talaga kapag ganun, ngunit agad na lumalayo pagkat naaamoy nila ang pangontra na iyon. Kamag-anak lang naman sana namin pero talagang mangtas na aswang dahil pati kami pinagplanuhan pala ng masama. Kaya ko nasabi ito, Sir Alex, dahil noong minsang nagtagpo si tatay at si Aning sa sapa. Pagkakita niya na makakasalubong niya si tatay malayo pa lang, bumalik si Aning na halatang umiwas sa aking tatay. Gusto raw siyang kumprotahin ng aking itay noon. Kaso malayo pa lang umiwas na. Mula nung nagkaroon kami ng lana, Sir Alex, wala na pong nanggagambala sa amin na aswang pero hindi pala tumigil ang mangtas sapagkat ang kapitbahay naman namin ang kanyang pinupunterya. Karumal-dumal po ang nangyari. Isang gabi, maaga pa lang naman noon, 6:00 pasado pa lang ng gabi. Yung isang kabaryo naming lalaki ay napadaan sa bahay nung mag-asawa na ang babae ay buntis. May narinig siya. Ayon sa kanya, ang narinig niya mula sa loob, "Wag, aray, aray." Tapos tumigil na. Mga pagkalabog na lang ang kanyang sunod na naulinigan habang siya'y naglalakad. Nakatingin siya sa bahay na yon. Ngunit hindi niya pinansin dahil ayon sa kanya ay away mag-asawa lang. Subalit 9:00 ng gabi, nagulantang ang lahat sa narinig na balita. Paano ba naman kasi? Yung babaeng buntis, Sir Alex, ay natagpuan na lamang ng mister nito sa loob ng kwarto nila na wala ng buhay. Wakwak ang tiyan, wala na ang sanggol. At nagkalat ang dugo sa loob hanggang sa silong ng kanilang bahay. Ang lalaki pala, Sir Alex, ay ginabi sa pag-uwi dahil sa kanyang trabaho sa bukid. Parang may harvest yata sila noon at may hinatid na sako-sako. Nagtaka na lang daw yung lalaki. Kanina pa umano siyang kumakatok at nagtatawag sa misis niya. Hindi sumasagot. Nang umikot siya sa kanilang tahanan para sana tawagin sa bintana ang asawa. Ngunit paikot pa lang siya, ay meron na itong naaamoy na malangsa na parang dugo ng tao. E di inamoy-amoy niya kung saan nagmumula. Pagtingin niya sa may bintana, nakabukas na. Doon na kinabahan si kuya. Dali-dali siyang umakyat at pagpasok niya sa loob ng kanilang kwarto, madidinig ang napakalakas na sigaw nito. Tumambad sa kanya ang kanyang asawa na parang sinalampak sa sulok ng kanilang kwarto. Wala na itong buhay at wala na rin ang anak nilang sanggol sa tiyan nito. Malapit pa naman na manganak yung babae na yan. Sa nangyari, halos gumuho ang mundo ni Kuya Jun dahil sa isang iglap ay naglaho ang kanilang mga pangarap. Hindi katanggap-tanggap. Karumal-dumal ang ginawa ng aswang sa kanyang asawa. Maging kami ay pumunta at nakita namin. Bakas ang kagat at mga kalmot sa buong katawan ng babae, pati na sa mukha niya at ilong. Nagkapunit-punit dahil sa kagat. Halos hindi makapaniwala ang mga kapitbahay, kaming lahat. Kasi hindi naman ganun kalayo ang bahay nung buntis sa ibang kabahayan doon. Hindi man lang nila narinig ang pangyayari. Ang tanging nakarinig lang ay yung lalaking napadaan sa tapat ng kanilang tahanan. Kaso, hindi niya pinansin sa pag-aakalang away mag-asawa lang. Nalingid sa kanyang kaalaman. Nilalapa na pala ng aswang ang buntis. Kaya pala ayon sa kanya, kakaiba ang kumusyon. Marahil, tinakpan daw ng aswang ang bunganga ng buntis upang hindi makalikha ng ingay. Nagdulot ng kilabot sa buong baryo ang pangyayari na yon. Nag-alala ang mga residente, lalo na ang mga buntis at yung laging naiiwan na mag-isa lang sa kanilang tahanan.
Ilang araw ang lumipas noon. Matapos mabiktima ang buntis naming kapitbahay ay bigla na lang pong umalis ang kamag-anak namin na aswang sa lugar na yon. Wala na siya sa kanyang tinitirhan ng puntahan ng mga tao. At kailanman, hindi na ito nagpakita. Magmula noon, nawala rin yung mga pagpaparamdam na aswang tuwing gabi. Naglaho ang gabi-gabing tinig ng tiktik sa aming baryo. Meron pa rin naman, pero yung tulad ng dati na dumadaan lang. Isang matibay palatandaan na kamag-anak namin ang nilalang na lumapa sa buntis sa kadahilan ng nagpakita ito ng pagkagilty. Bigla na lang siyang nawala nung pinuntahan ng mga tao para sana kausapin. Ilang taon po siyang nawala, Sir Alex. 4th year high school na ako nito. Bigla na lang bumalik ang kamag-anak naming si Aning. Sira na ang kanyang kubo kaya nagtayo ulit ito ng maliit na kubo pero doon na banda sa may bundok. Namataan at nalaman ng mga residente ang kanyang pagbalik. Nagsimula ulit ang takot sa mga tao, lalo na yung may mga karanasan. Ang kamag-anak naming ito na si Aning, hindi man lang nagbago ang hitsura. Hindi siya tumanda samantalang ang mga magulang kong nakakabata pa sa kanya ay mas matanda pa tignan kumpara sa kanya. Totoo nga yung mga naririnig ko na ang mga aswang daw kapag nakainom ng dugo ng tao ay tumatagal yung kanilang pagkulubot. Imbis na tumanda, parang bumabata pa. At yun na nga po sa pagbalik ng aming kamag-anak na ito na mangtas pa sa lahat ng mangtas. Bumalik ang mga pagpaparamdam, dito na gumawa ng aksyon ang mga residente na may matinding galit kay Aning. May nagpatawag noon na mga magagaling daw na babaylan upang sugpuin ang kasamaan ng isang aswang na ito na gumagala sa aming baryo, nagmamasid at naghahanap lamang ng tiyempo para makapambiktima. Makalipas ang ilang araw, gabi na o madilim na, napansin na lang po namin na may malaking usok sa banda kung saan nagtayo ng panibagong kubo ang aswang naming kamag-anak. Parang may nag-uuling. Hindi ko malilimutan ang wika ni tatay at nanay. Baka nagbago na ang kamag-anak namin na aswang, na baka nag-uuling na lang para magkaroon ng pera at para mamuhay na ng tahimik. Subalit nagulantang na lamang kami. Lahat ng mga tao, magkakamag-anak, mga residente sa baryo namin. Sapagkat yung umuusok pala na aming nasilay ay ang kubo na itinayo ng kamag-anak naming aswang na si Aning. Sa loob ng kanyang kubo, natagpuan ang sunog na katawan niya na parang uling na rin sa itim. Ayon sa kanila, sadyang pinatay ang aswang na si Aning dahil sa salot na itong maituturing sa baryo. Hindi lang sa amin, kundi maging sa mga karating. Maniwala kayo o hindi, hindi lang katawan niya ang natagpuan ng mga tao sa loob ng sunog na kubo. Sa labas nito, Sir Alex, sa may mga butas, ay meron pang mga gamit ng sanggol, gaya ng tsupon, damit na pang 1 taong gulang na bata at yung tsinelas na maliit. Na ayon sa kanila, mga gamit umano yun ng mga nabiktima ni Aning na mga bata sa kung saang lugar niya kinuha. Kaya marapat lang daw na tapusin din ang buhay niya. May narinig kaming balita. Parang gumanti raw yung asawa ng buntis. May mga nagsasabi na may kinausap umano itong mga kalalakihan na sinasabing mga albularyo rin. Kami na mga kamag-anak, Sir Alex, kami pa ang nagpalibing sa katawan ng aswang na hindi naman kami kinikilala. Na kung hindi lang dumating agad yung aming mga magulang, nung gabi na paikot-ikot ang aswang sa aming bahay, gumagawa pa ng butas, siguro pati kami napahamak na rin. So ganun na nga po yung nangyari.
Kaming mga kamag-anak ang nagpalibing sa katawan ng aswang. Sa totoo lang, pati kami dahil kaapelyedo nga, nasasali sa tsismis. Kaya yung ibang pamilya na kaduguri namin sa baryo, nagpakalayo-layo na lang upang makaiwas sa mga panghuhusga ng mga tao na nakapaligid sa amin. Kami naman ay nagpasalamat dahil bumalik ang sigla ng baryo. Wala na kaming pakialam kung husgahan man nila kami. Pero alam ng mga tao, Sir Alex, hindi kami katulad nila aning na mga aswang, lalo na yung babae. Ang nanay ko, nagsiserve po sa simbahan. Lahat kami aktibo. Pinapakita namin sa mga tao na hindi kami kagaya ng malalayong kamag-anak namin na mga aswang. Pero kahit na anong kabutihan mo, meron at meron talagang mga tao na huhusgahan ka. Dahil pareho kayo ng apelyedo, pati kayo aswang na. Ganun po mag-isip ang iba. Pero wala na kaming pakialam nun. Ang importante sa amin, naglaho ang mangtas na aswang sa aming baryo na ipinagpasalamat namin dahil walang pili yun. Kahit sino ka pa, basta gusto niya, aatakihin ka. Walang kinikilala, kahit na kamag-anak pa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo, Sir Alex. At sana maibahagi niyo rin po ito sa inyong channel. Hanggang sa muli, Tating ng Kapis. At bago po tayo tuluyang magwakas mga kaibigan, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating programa. Nang sa gayon ay updated kayo sa mga bago nating kwento. Hanggang sa muli po mga kaibigan, God bless po sa ating lahat. Magandang gabi.